Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 12, 2024. Patuloy pa rin nga po mararanasan natin yung alinsangan ng panahon dahil nga po sa ating easterlies at may mga tsansa ng mga isolated rain shower sa may eastern section ng Visayas at dito nga po sa may parte ng Dinagat Island. At ay naman sa ating advanced weather forecast ng European Center yung minomonitor nga natin na posibleng sama ng panahon ay bumaba ang tsansa nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible lamang yung kanyang extension ng kaulapan ay magdala ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Mindanao. At again, inuulit po natin na tayo po ay naglalabas ng mga possible scenario sa advanced weather forecast dahil ito nga po yung mga possibilities na mangyayari na nakikita ng advanced prediction ng European Center, pero hindi po ito yung 100% na talagang mangyayari. Kaya nga po tayo everyday nagkakaroon ng update para makita po natin yung mga pagbabago sa advanced weather forecast na nilalabas ng European Center. Dumako muna tayo sa ating temperatura kung saan mamaya pong alas 10 ng umaga ay mainit na agad. Maglalaro na sa 35 hanggang 38 degrees Celsius sa Metro Manila. Ganun din nga po sa may parte ng Northern Luzon. Sa may Tugigaraw ay posibleng umabot na rin nga po agad yan ng 35 degrees Celsius. Sa may parte naman ng Bicol region, ganun din po nasa 35 to 36 degrees Celsius maglalaro po yung ating heat index. At ganun din po dito sa may parte ng Mindoro provinces ay posibleng umabot na rin po agad yan ng 36 degrees Celsius. Dito naman po sa may Palawan ay posibleng nga po maglaro yan ng 34 hanggang 37 degrees Celsius. At dito naman po sa may parte ng Visayas ay nasa 33 hanggang 36 degrees Celsius po yan mamayang alas 10 ng umaga. At dito naman po sa may parte ng Mindanao ay maglalaro na nga po yan sa may 33 hanggang 37 degrees Celsius. Yung 33 degrees Celsius natin ay sa parte ng Zamboanga City, ang 35 degrees Celsius naman natin sa Cagayan de Oro, 34 degrees Celsius naman natin sa may Davao City. Pero pagsapot nga po ng alas 12 ng tanghali, posible na nga mas tumindi ang init. Dito nga po sa may parte ng Tugigaraw ay posible nang umabot yan ng 40 degree Celsius. At sa may Metro Manila naman maglalaro na po yan ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Bicol region, posibleng umabot na po yan agad ng hanggang 38 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Mindoro provinces ay posible nga po maglaro yan sa 35 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Visayas, 34 hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Mindanao ay maglalaro po yan to 34 to 40 degrees Celsius. Masyado na nga po mainit yan. At dito naman po sa may parte ng Palawan ay posible pong umabot yan ng 35 hanggang 39 degrees Celsius. Mamaya po yung alas 12 ng tanghali. Pero pagsapit nga po ng alas 3 ng hapon, posible nga mas maranasan natin yung mainit at maalinsangang panahon. Dahil nga po posibleng maglaro na ng 39 to 41 degrees Celsius sa Tugigaraw at sa Metro Manila naman ay posibleng maglaro yan sa 38 hanggang 42 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Bicol region ay posibleng umabot po yan ng hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Mindoro provinces hanggang 39 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Visayas, posibleng umabot po yan hanggang 40 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Mindanao ay posibleng umabot yan ng 34 hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index dyan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast.
Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, April 13, patuloy nga po mararanasan ang maalinsangang panahon. Pero paminsan-minsan, meron po tayong localized thunderstorm. Kaya ba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan sa sobrang tindi ng init. Pagdating naman ng April 14 hanggang 15, dito nga po magkakaroon tayo ng kumpulan ng kaulapan o cloud cluster. At pagdating naman po ng April 16, ito nga po, no, magkakaroon ng possible low pressure area, pero ito po ay nasa labas, ulitin ko po, ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng April 17, ito po ay patungo dito nga po yan sa may karagatan ng Japan, pero habang lumalapit nga po yan, ay posible po yan dahan-dahang malusaw. At ito naman pong low pressure area na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, bumaba na nga po yung tsansa niyan na pumasok ng ating PAR. Pagdating po ng April 18, ito nga po ay posibleng bumaba at mapapansin natin, no, yung pagbabanggaan ng high pressure area at ng easterlies ay posibleng magkaroon po yan ng mga low pressure area, pero ito po ay malulusaw din kagad. By April 19, patuloy pa rin po maalinsangan ng ating panahon. At pagdating nga po ng April 20, asahan pa rin po natin na maalinsangan ng ating panahon. Pagdating naman po ng April 21, ito na nga po yung low pressure area. Ito po ay nasa labas ng ating bansa, pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdala lamang ng mga posibleng biglaang pagbuhos ng pagulan sa parte ng Mindanao. At yung mga ibang bagyo nga po ay nakikita natin ngayon ay nasa parte pa rin po yan ng Australia, at meron pong possible na bagyo dito nga po naman yan sa parte ng pagitan ng South Korea at ng Japan. Again, inulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.